So welcome guys sa ating educational webinar. First market update for this year. So start tayo sa gold. Tingnan natin anong nangyari. So titingnan natin sa H4 1 hour time frame, no. So makita natin yung gap higher dito, no. So dahil yan sa geopolitical tension, no. Invasion ng US sa Venezuela. So nag-cause ito ng panic, no, sa market, no. Nag-cause ng demand sa safe haven asset, no. So kaya lumilipat ang gold dahil ang gold ay isang safe haven, no. So during risk of, no, sentiment, no, lumilipad talaga ang gold, no. Ang dami mag-enter ng buy diyan. Kaya nung Monday, no, pag-open ng market, nag-gap siya ng almost 200, no. So makita natin yung bullish move is umabot siya ng almost 1,000 pips, no. So makita natin dito sa ATS natin sa trading view. So nag-create siya ng key level dito, no. So previous key level, no, na yan. So sabi nga natin, no, kung paano gamitin yung key level. So if yung price ay below sa key level, no, bullish bias tayo dahil possible i-retest ng market yung key level na to, which is nangyari siya nung Monday, no, kaninang umaga. Nakita natin binalakan ng market yung key level na to, and yung new key level naman nakita natin nag-hold yung market dito sa key level. So tawag dito is hold above sa key level, kaya tayo bullish bias. So pwede rin dito nung price ay below pa ng key level, no, bullish bias tayo, no, na possible i-retest yung key level na dito or yung key level na ito. Eh nakita natin nag bullish move na siya ng almost 550 pips, no. So lumipad na ang gold. So nakasabay ba kayo sa lipad? So kapag ganito yung sentiment, no, or yung fundamentals ng gold, so iwasan natin mag-sell, no, or mag-hold ng sell trades na mga position natin ng matagal. So pwede ka mag-scalp ng sell pero wag kayo mag-hold. So mas better mag-hold ng buy. Kasi nakita natin, no, based sa fundamentals and market sentiment is pataas talaga, no. So makita natin mga signal gamit yung ATS natin. Tingnan natin. So sila natin to, puro buy signal to sa 1 minute time frame, no. Sa kadalasan 1 minute, no, 5 minute time frame. So puro buy signal 'yan kung makikita nyo sa chart natin sa sa 1 minute time frame. So makita natin mga buy signal, no. So puro paldo yung signal natin gamit yung ATS, no. So kung susundin mo lang 'yan, no, pwede natin gamitin yan as confirmation for entry. Kasi lalabas lang ang buy signal during best entry ng buy. Nakita natin nag-bullish move to. If napag-entry ka dito, na example, nag-entry ka dyan, almost if nag-hold ka, 230 pips yung lipad, no? So, ayun yung sample kung paano gamitin yung trading system natin. Isa pa, so meron pa tayong buy signal dito. Almost ilang pips to? 100 pips, no? Ito rin, almost 80 pips. Ito naman, nag-profit taking, no? Nag-pullback lower hanggang i-retest yung key level, no? So, may mga buy signal tayo dyan, almost 140 pips. And dito rin. So, pinaka-recent na signal natin itong 1 minute, no? Nung kaninang 9:30 PM. And nakita natin na lumipad ng gold ng almost 550 pips, no? So, ayun yung mga signals natin gamit yung trading system, no, na pwede natin gamitin, no, for confirmation. So ano nangyari sa screen ko? Na wala ba sa'yo? So okay naman ata sa iba, no. So also, so may inad tayong bagong time frame. So nakita ko kasi maganda yung performance sa 3 minute time frame, no. Custom time frame lang siya. So pwede mo siya makita, no. Hindi lang 1 minute or 5 minute, pwede rin 3 minute time frame, no. So makita natin may mga signal rin tayo dito, no. So under sa lower time frame category, no. So parang 1 minute lang 'yan, no. So may mga buy signal rin tayo. So pwede niyo rin gamitin 'yan as confirmation. So yung bias natin sa gold is same pa rin, no. Bullish bias. Wait lang tayo ng pullback, no.
So, next trading session bukas ng umaga, no, Asian session, possible mag-pullback 'yan. At least dito sa key level na 'to or yung mas prefer natin sa key level na ito. So, dito tayo maghanap ng entry ng buy position sa key level. So, ayun yung best entry point, no? So, alisin muna natin yung mga higher time candle para mapag-plot tayo ng anticipation natin for next trading session. So, pwede natin tanggalin yan, no? Uncheck lang natin. So, yung bias natin is possible mag-pullback lower, no? So, kapag anticipating pullback, no? So, pwede nyo i-trade yung pullback pero mas better, no? Mag-wait ng pullback for buy entry. No, possible mag-pullback lower, no? So, almost 420 pips. So, wait lang natin na mag-pullback, no? For better entry na mga buy position, no? Pero based pa lang sa momentum ng candle, no, sa price action, mukhang tataas pa ito. So makita natin sa H4 time frame, no, napakalakas ng bullish momentum. Makita natin yung rejection, then wala man ng lower wick, no, lumipad agad, no. Possible na tumaas pa yan, at least i-retest yung previous key level dito sa previous trading key levels. So possible balikan yan, no. So kapag bullish bias tayo, so possible pullback dito sa key level, then i-retest tong key level sa taas. So ayun yung possible mangyari. So mas prefer natin mangyari is mag-pullback lower pa siya, at least dito sa key level sa baba, no, para mas maganda yung entry position. Ayan. Makita natin yung gold right now is lumilipad pa rin. Tingnan natin yung Bitcoin. So lumipad rin ng Bitcoin for this previous day, no. So almost ilan weeks na to. Ayan. So if naalala nyo yung previous market update natin, no, sinabi natin na dito magbabounce yung Bitcoin, no, na mag-create muna ng lower wick, and dito maganda mag-enter ng buy position, lalo na if swing trade yung holding ng mga trade position natin. So based sa weekly at sa monthly time frame yan, no. So possible mag-continue pagtaas nito, at least i-retest yung mga key level sa taas, no. So bullish bias pa rin tayo sa Bitcoin. Yung silver naman, ito naman is nakita natin napakalakas ng performance, no, recently, no. So na outperform niya yung gold, no. So, makita natin yung price ng silver is almost nasa 80 na, no, yung pinakataas, yung all time high. So hindi pala siya all time high, no. So ayan, no. Tingnan natin mga signal dito. So may mga buy signal rin, no. So if napapansin nyo guys, no, yung silver at gold ay halos parehas lang ng galaw, no. So tawag dyan correlation, no, and under sila sa commodity, no, asset class. So parehas silang metals, no, kaya nakikita natin yung parehas na pagtaas nila. Kapag tumataas ang gold, tataas rin ng silver, and vice versa. So makita natin may mga buy signal rin dito. So yung problema lang kaya hindi ko titrade yung silver is mataas yung spread niya, no. Lalo na kasi scalper ako, no. So kaya lagi ako nag-trade sa gold para maliit lang yung spread natin. Sa silver kasi is mas mataas yung spread niya. Inulit natin gold. So possible mag-pullback na siya, no. Nakita natin mag-pullback na. H1.
So at least possible i-retest yung key level dito. Then ipag-hold yung key level na yan, no? Possible mag-entry ka ng buy position, no? So lalo na if merong rejection sa key level, no? Weak candle, ayun yung rejection. Or may bullish momentum engulfing candle, no? So possible mag-enter ng buy if i-retest sa market yung key level sa baba. So far is tumaas na yung gold eh. So need lang natin ng patience no, sa market, no, waiting. So also 11:30 PM na, no. So possible humina na yung volume and volatility ng market, no. So possible yung next trades natin is bukas ng umaga, Asian session, no. So ayun lang guys sa ating live market update, no. So ulitin lang natin na bullish bias tayo sa gold, waiting lang tayo sa pullback dito sa key level or dito. So mas prefer natin mag pullback dito sa key level, no, yung sa 4,414. So yun yung prefer natin mag pullback and dun mas maganda mag-enter ng buy position, no. Basta mag-hold lang siya sa key level. So ayun lang guys sa